Hello everyone! Paano ako nakahanap ng employer sa Canada? Dahil doon sa isang post sa isang group, page o group yata yon, yung Hong Kong Canada Forum. Shout out nga pala kay MJ at kay Sis Shoni, dahil sa kanila sila yung sosi kung paano ko nakahanap ng employee. Oh, di ba? At saka nasa Canada na silang dalawa. Oh. Kaya sabi nila, bilis-bilis na mo na, sis. Inaantay ka na namin dito. Okay. Yun na nga, nagsimula nga doon. Sa post nga, nag-comment doon si MJ. Sabi niya, kasi yung post doon, parang naghanap siya ng legit na agency. Kasi nga, gustong-gusto niya talaga makapunta ng Canada. Kasi nga, syempre, sa panahon ngayon, ay naglipa na ang mga scammer. O, di ba? Kahit sino naman, di ba? So, yun na nga, nag-comment doon si MJ na sabi niya, may alam siya na legit. Pero sabi niya, syempre, fit to work, and yung edad hindi lang pa sa 46. So, nag-comment ako doon sa comment niya. Sabi ko, ay sayang. Sabi ko, ay interested pa naman sana ako. Kaso lang, medyo malabo yung edad ko. Kasi 7 na ako. Ganun sabi ko sa kanya. Tapos nag-reply sa doon sa comment ko. Sabi niya, subukan natin. Malay mo, mahilot-hilot. Hilot-hilot. O yun na nga. Sabi niya, as long as na wala kang sakit, wala kang maintenance na gamot, sabi niya gano'n. Sabi niya, try natin. Sabi niya, ibigay ko sa'yo yung kontakin mo na tao para kausapin mo. Sabi niya gano'n. So, yun na nga, ang kukontakin ko na tao, yun na si Sis Shoni. Yun doon, si Sis Shoni, doon kami nag-usap-usap kami, tungkol nga sa pag-apply. At saka din pala sila, applicant din sila doon sa agency na yon. So, siyempre, pinag-isip-isipan ko muna, ganon-ganon, kasi nga, di ba, hindi biro ang mag-apply. As I have said, ang pag-apply sa Canada is risky. Alam nyo kung bakit risky. Kasi nga, naglilipa na mga scammer ngayon. Ang dami na scam. At saka ito ay parang sugal. Pwede ka manalo, pwede ka matalo. Kasi ito, ang syempre, pwede rin ma-deny yung application mo. So, pag na-deny yung application mo, ano mangyayari sa ginasto mo? Di goodbye. O, diba? Kaya, kailangan talaga pag-isipan ng hosto in a million times. So, ito na nga. So, kinonsult ko na rin sa kapatid ko. Sabi ko, pwede ba akong tulungan? Ganun sabi ko sa kanya. Kasi nga, hindi ko talaga kaya, as in. Kasi may college ako. At saka, ang kalaki kasi gagastusin. Kasi although nakaplan na, yung napaplano namin yun, yung parang kulang na lang, yung uumpisahan, yung hindi maumpisa-umpisa, kasi nga wala nga kapira-pira, laging ubos. Yung alam mo yung laging said, kahit sabihin mo na, buwan-buwan ka nagsisweldo, said pa rin. Wala pa rin na itabi yung para pang gasto doon sa pag-a-apply. Yung alam mo yung gano'n, ba? So, yun, sabi ng kapatid, sige, umpisahan mo na. Paano natin malalaman yan kung hindi mo pa na-umpisahan? Hindi umpisahan mo. Sabi niya, to make sure na legit talaga yan. Kasi baka mamaya, scam yan. Ako, sayang lang yung pera. Sabi niya gano'n. Maghihirap tayo. Siyempre laki, di ba? Imagine nyo, pag nag-apply ka ng Canada, talagang malaki talaga as in ang magagasto mo. So, yun na nga, nirefer na ako ni Shoni doon sa agency sa Canada. So, nag-usap na, in-interview niya ako, blah, blah, blah.